Okay, magandang umaga po. Okay, salamat sa Panginoon dahil sa ministry ng mga bata na nakita nilang Diyos. I see God. Nawa ito'y deklarasyon na hindi lamang para sa kanila, kundi pa naman ito ay deklarasyon para sa ating lahat. No? Nasa umaga pong ito ay masumpungan natin ang Panginoon habang tayo ay nasa diwa ng pananambahan o ng pagsamba sa araw pong ito. Bagamat medyo pumapatak-patak yung ulan sa labas, pero salamat sa Panginoon dahil hindi tumama ng nasentruan yung ating bansa. Doon po sa napakalakas na typhoon na tayo pasalamatan natin sa Panginoon dahil naniwala tayo na kung ito ay tatama sa kalupaan ay maraming mawawasak na mga tahanan, mga buhay na maapektuhan. Kaya salamat sa Panginoon dahil patuloy na siya ay in control in nature at patuloy na nadarama natin ang kanyang makapangyarihang pagkilos sa buhay po natin. No? Kaya maraming salamat sa Panginoon. At dahil dito, meron po tayong pagkakataon na ihayag ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa, sa ating kapatiran sa umagang ito. Ipahayag po natin na buhay ang Diyos. Pakita natin yan as we smile at them. Yan. Kahit na umulan, matamlay yung paligid. Hindi matamlay ang pananampalataya natin. Buhay yan. Di po ba? Yan. You can still smile. Kahit nga in the midst of yung mga troubles sa buhay. No, dahil ang Diyos natin ay buhay. At yan ang deklarasyon ng mga bata na ang Diyos ay kasama natin at patuloy nating mararanasan sa ating buhay. Lalo na sa umagang ito na tayo po ay patuloy na magpupuri, tayo ay sumasamba sa Kanya, at tayo ay may dahilan upang sumamba sa Diyos. Di tayo mawawalan ng pagkakataon. Kaya po sa umagang ito, patuloy tayong lumapit sa Kanya. No, sa ilang mga concern na patuloy po nating idinadalangin this coming 14, 15, 16 kasama sa ating yung sa ating panalangin, yung pong ating mga lay organization na ito pong this coming week po ito. Panalangin natin yung matagumpay na Leyte Congress sa Kidapawan, Davao City. No po, ito'y National Annual Leyte Congress. No po, at naniniwala tayo na ito ay gagamitin ng Panginoon upang mapalakas at lalong tumibay yung pananampalataya at marami pang mga plano, mga gagawin ng Diyos sa buhay ng mga mag-a-attend dito po sa Leyte Congress ng ating bansa o dito sa ating iglesia, di pambansa. Isama rin po natin yung ating mga kabataan na meron po silang cooperative ministry fellowship this coming August 15 at ito ay gagawin dito po sa Bagong Pag-asa UMC. Ito po yung sa San Nicolas. No, at makakasama rito yung mga churches from Bagong Pag-asa, New Jerusalem, yung ating mga kabataan dito po sa Mexico. No po, ito ay sa panguna ng mga opisyales ng ating distrito. Kaya, supportahan po natin mga kabataan. Meron kayong gawain this coming August 15. No, at makipagbigay alam sa inyong Pangulo. Na po at yung mga UMYAF, meron din po silang ginagawang mga pagbibisita. No, at isama rin natin sa panalangin sa linggong ito. Na po at gayon din yung pong ating obispo, patuloy nating idalangin yung kanilang ginagawang ministry sa ating mga institusyon katulad ng Harris Memorial College tsaka yung WDS na meron po silang gagawing caravan this coming August 17. No, at ito ay malaking tulong sa mga estudyante na mga diakonesa at mga pastor na nasa seminaryo. Sama rin po natin sa
Ito po yung ilan sa ating mga concern dito po sa ating connectional obligation, yung ating mga connectional ministries na tayo po ay bahagi nito, no? At naniniwala tayo na sa pamagitan ng ating panalangin, ito ay magtatagumpay at tayo ay mabibiyayaan din ng mga pagpapalang dulot ng mga gawain ito. Yung ating iglesia, in particular dito po sa ating cluster, dalangin din po natin, meron po tayong magaganap na heartwarming experience. Ito yung dating Encounter God Retreat na gaganapin po ito this coming August 28, 29, and 30, no, para po sa mga hindi pa attend o na sumailalim sa Encounter Retreat. Ito po ay joint retreat ng mga sa mga care group at nais makibagi sa mga care group, no po. At ito ay gagawin po dito sa ating church dito sa San Vicente, ang Disciples UMC. Ito po ay 3 araw na pagtitipon, no, at ito ay Encounter with God Retreat. Kaya isama po natin sa ating panalangin ng mga gawain ito, no. Lalo na ngayon, ito po ay pinaiigting na ito yung isa sa top priority program at ministry ng ating Manila Episcopal Area, dahil naniniwala tayo na through United Methodist Church Disciples of Christ ministry, ang bawat isa sa mga Metodista ay maturuan hindi lamang yung sumasamba, kundi tayo ay nakikibahagi bilang mga disciple maker o mga discipler sa kanya-kanyang lugar na kung saan tayo dinadala ng Panginoon. No po, ito yung isang paraan na na hindi mag-stop yung paglago ng ating iglesia, dahil wala na po tayong madalas na ginagawang mga krusada ngayon. At ito pong Disciples of Christ Ministry, itong program na to ay isang malaking kaparaanan, no, na tayo ay makahayo, no po, hindi lamang sa mga ilan, kundi bawat kaanib, bawat miyembro, bawat Kristiyanong Metodista ay gumanap ng kaniyang pagiging disipulo at paggawa ng disipulo. Kaya patuloy po nating panalangin ang gawain ito, no, at sa ating iglesia meron din po tayo diyan. Kaya daluan po natin yan. Patuloy nating i-practice yung ating personal daily devotion. No, yung pong nakatalang mga text sa ating mga liturhiya, yan po ay guide na magagamit natin. Lalo na yung wala pang mga journal na ibinigay, no po, kung wala sa inyo, pero magagamit po natin yan sa ating personal na pagbubulay-bulay. No po, sa larangan po, sa concern po sa ating ilang pang mga panalangin sa umagang ito, isama rin po natin sa panalangin yung ating mga kapatid na dumaranas ng mga subok o mga pakikirap sa iba't ibang mga sitwasyon sa ating buhay, at patuloy po nating ipanalangin yung mga karamdaman po, mga may karamdaman, no po, sa ating iglesia. No, this coming October, first week of September, no po, yung kapatid na matutuloy po yung operasyon, yung surgery na gagawin kay Sister Tintin. Na po, panalangin din po natin yan, kasama yung kaniyang kapatid. This coming August 21, ma-operan din po surgery si Mrs. Sichon. Nasama rin po rin natin sa panalangin. No, at meron siyang accidental na dapat ma-operahan. No po, sa hindi niya nalalaman. No po, at salamat sa ministry ni Dr. Sheila Samson. Na po, at patuloy nating idalangin yung bawat isa na patuloy na dinadalaw ng karamdaman. Naniniwala tayo ng Diyos ay makapangyarihan. No? At ito yung ating deklarasyon. At patuloy na
kumikilos sa buhay ng bawat isa atin. At yung pa pong ibang mga gawain ng ating iglesia sa oras na ito, habang inaawit po natin itong awit na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, know the Lord will make a way for me. Opo, Panginoon, katulad ng awit na ito, we know that you will make a way for us. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ang lumalang sa buhay namin. Ikaw ang nagtiwala sa napakagandang pananampalataya na mayroon kami at ito ang nagdala sa amin sa umagang ito upang sama-sama kaming sumamba. Iwanan po namin ang aming mga kanya-kanyang mga gawain dahil naniwala kami na ang buhay ng tao hindi lamang sa tinapay kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong bibig, o aming Diyos. At ang araw na ito ay iyong nilikha. Ang araw na ito ay iyong ginawa upang ikaw ay aming sambahin, upang kami ay magpuri at magdiwang. Salamat, O Diyos, dahil hindi boring ang buhay. Very exciting ang buhay dahil maraming mga iba't ibang mga sitwasyon, mga kaganapan ang aming nararanasan at tinuturuan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, patawarin po ninyo kami sa aming mga nagawang mga pagkakasala na hindi nakapagbigay lugod sa iyong banal na harapan. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kinikilala namin ang iyong kabutihan, O Diyos, na ikaw ang Diyos na kumakatagpo ng buhay. Ikaw ang Diyos na kasama namin sa umagang ito. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya naman, O Diyos, maraming salamat dahil pinagtitiwalaan po ninyo kami sa iba't ibang mga gawain at kabahagi kami sa isang malawakang pagkilos sa pamamagitan ng iyong iglesia na tinatawag na Metodista. Salamat po, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng aming panalangin, naniniwala kami na ang iba't ibang mga gawain na isinusulong ng aming mga leaders sa bahagi ng mga clergy, mga workers, Panginoon, gayon din ng mga laiko, mga bawat lay organizations, Panginoon, na kung saan binigyan nyo ng katalinuhan, Panginoon, ng kaalaman at pinagkatiwalaan na magplano para sa kapakanan, sa pagsulong at patuloy na paglaganap ng iyong dakilang layunin sa iglesyang ito. Panginoon, pagpalain mo ang gagawing Laity Congress this coming 14 hanggang 16. Panginoon, niniwala kami na dahil ikaw ang may akda, ikaw ang may kalooban ng mga gawain ito. Ito po ay magtatagumpay sa pangunguna ng mga liderato, ng leaders ng aming mga laiko, Panginoon, ng Board of the Laity at iba't iba pang mga ahensya na sumusuporta, Panginoon, at sa panguna ng aming mga obispo. Salamat po sa matagumpay na gawain itong nakaraan, Panginoon, sa Ilocos. Panginoon, salamat po dahil ang Leaders Congress nito ay naging matagumpay at naniwala po kami, Panginoon, ang mga nagsiyaw at bumalik sa kanilang mga iglesia lokal ay dadalhin ito at ibabahagi ang kanilang matutunan upang hindi lamang sila ang
mabiyayaan, Panginoon, kundi bawat iglesia lokal na kasama at kabahagi na hindi nakadalo, Panginoon, sa mga gawain ito. Patuloy naming dinadalangin ang aming mga kabataan, Panginoon, sa aming distrito. Dalangin po namin na ang kanilang mga cooperative ministries ay maging mabisa upang ang pagsasama-sama, ang fellowship ng mga kabataan, Panginoon, ay patuloy na umunlad at ito ay gamitin ninyo sa kanilang espiritual na paglago at sa kanilang buhay na nag-aaral at buhay na ginagamit po ninyo sa bawat iglesia. Panginoon, gamitin ninyo ang mga pagtitipon na ito upang ang pagkakaisa ay maganap, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan. Bigyan nyo ng karunungan, kasiyan ninyo ng iyong espiritu ang mga youth leaders sa kanilang pamumuno, Panginoon. Umasa kami na kayo ay kikilos sa bawat gawain ito dahil alam po namin ito ay kalooban po ninyo. Kasama sila sa aming mga panalangin, Panginoon. At hindi lamang ang mga youth, Panginoon, maging ang mga mayaf na sila po ay masipag ngayon, Panginoon, ang mga leaders upang pumunta sa mga iglesia lokal, Panginoon, na nahihirapan, Panginoon, na hindi ganoon kaaktibo ang mga mayap. Lord, nawa maging inspirasyon sa mga kapwa nila mayap ang presensya, ang pagdalo, ang pagdako ng mga leaders na ito. Panginoon, naniniwala kami na kayo ang kakasi, kayo ang mag-inspire sa buhay ng aming mga leaders. At gayon din, Panginoon, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Tinataas namin ang aming mga kapatid na haharap sa mga iba't ibang subok ng buhay. Nalangin kami na kayo ang Diyos na patuloy na sasama, patuloy na magpo-provide ng kalakasan sa mga kapatid namin na mag-undergo ng mga operasyon, Panginoon, sa pamagitan ng siyensya. Lord, kayo ang nagbibigay ng karunungan sa mga doktor, sa mga nurses, at kayo ang nagbibigay bisa at kapangyarihan sa mga gamot. Tinataas namin ang mga kapatid namin na sa mga darating na mga araw, simula ngayon, Panginoon, ay aharap sa ganitong sitwasyon, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang papatnubay, kayo ang magiging tagapanguna at kayo ang magproprovide sa lahat ng pangangailangan. Niniwala kami, O Diyos, na ikaw ay hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, maging yung mga kapatid namin na hindi namin nakasama dahil nasa banig sila ng karamdaman. Panginoon, ipuin po ninyo sila ng iyong mapagpalang kamay. Sa panahon na ito, Panginoon, lalo na sa buwan na ito na amin pong bibigyang diin at patuloy na maglilingkod sa mga kapatid namin na hindi nabiyayaan, Panginoon, at sila ay hindi kumpleto sa kanilang pangangatawan. Lord, dalangin namin na makapag-ministry ang iglesyang ito sa mga disabled na mga kapatid namin na maipadama namin ang pagmamalasakit, ang pagmamahal sa mga kapatid namin ito at sa aming kapwa dito sa aming komunidad. Pangunahan po ninyo ang aming witness and outreach ministry na siya pong magpapatupad ng mga programang ito. Sa umagang ito, Panginoon, ang kabuuan ng aming pagsamba ay aming itinataas sa iyo. Naniniwala kami, O Diyos, na kalooban mo na kami ay narito at ang pagsambang ito ay magiging karangalan at tunay na magiging pagpapala sa bawat isa sa amin na hindi kami lilisan sa lugar na ito na hindi namin nakatagpo. Hindi ka namin nakatagpo, Diyos, at naranasan namin ang panibagong hamon na kaloob mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, O Diyos. Maitaas ka at maparangalan ka sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus po ang aming panalangin. Amen.
ng Panginoon. Naging maganda ang araw natin. Naging maganda po ba? Napakasarap sumayaw. Sabayan yung awit at lalong-lalo na napaka solemn ng panahon ng umaga. Po at ito ay napakasarap matulog. Pero huwag tayong matutulog kundi tayo ay mabuksan yung ating pandinig, yung ating mga puso sa pakikinig sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Nabusog po ba kayo sa tinapay ng buhay? Busog kayo, sigurado kayo. Yan at yun ang ating pinagbubulayan itong nakaraan po dahil ito yung pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na siya yung tinapay ng buhay na kung ating tatanggapin sa ating mga buhay, tayo ay magkakaroon ng buhay. No, ito yung mensahe ng Panginoon sa atin. At dahil tayo ay may buhay, dahil tayo ay nabusog, saan natin gagamitin? Para saan? No, yung pagkabusog natin sa tinapay ng buhay. Si Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, binibigyan niya tayo ng ilang tugon kung paano natin tatanggapin, paano natin harapin, paano tayo magiging tayo bilang mga tao na tumanggap sa tinapay ng buhay. Dahil sabi ng ating Panginoon, sino mang kumain nito ay hindi na magugutom, hindi na mahuhuhaw, kundi magkakaroon siya ng buhay. At hindi lamang buhay, sabi niya, kundi buhay para sa buong mundo. Kaya sa umagang ito, ayan natin mangusap sa atin ng Panginoon dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso na ating pagbubulayan sa umagang ito. At ito ay pinabagatan kong The Christian's Walk. O The Christian's Walk. Tayo manalangin. Panginoon, sa umagang ito, mangusap ka sa amin. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo ang aming mga puso. At patuloy na hihayag mo ang iyong kalooban sa amin sa umagang ito upang hindi ang nais namin, kundi ang nais mo ang siyang maganap. At umasa kami, Panginoon, na ikaw ang siyang magtatagumpay sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo ay tumanggap, tayo ay nabusog. Pero anin natin ang buhay at ang lakas kung hindi natin iyan gagamitin. Kaya naman napakalaga na may apply natin yan o may sagawa natin yan sa ating buhay. Ang pagiging Kristiyano, nung tanggapin natin ang tinapay ng buhay, ng pangako ng Diyos ay hindi ka na mamamatay kailanman o ang pangako ng buhay na walang hanggan ay nasa sayo. Yun ang kahulugan ng pag-aalay ng buhay. Sa pagkasabi ni Jesus sa John chapter 6, dun sa gospel, ang aking katawan, ang aking dugo ang siyang ibinigay ko para sa inyo, upang magkaroon ng buhay ang mundo. Ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanglibutan, sabi niya, ay ang aking laman. Yun ang ating tinanggap si Jesus
Ibig sabihin, nang tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Mag-iiba na ang takbo, ang lakad ng buhay mo. Kung dati ikaw ay lumalakad para sa mundo, ikaw ay lumalakad ngayon bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano. Kaya ito yung binabanggit ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa Kabanatang 4. No, mayroong ilang o tatlo na lakad na binabanggit sa talatang ito, a Christian walk. Doon sa nabasa ko sa isang sabi niya, unknown yung sumulat. Sabi niya, if you do not learn to walk, we will never be able to run and stand in the battle. Sabi niya, if we do not learn to walk, we will never be able to run or stand in the battle. Napakalaga yung naganap sa buhay at ito ay magsisimula sa ating paglakad. No, yung teksto na ating binasa na nagsimula dito sa yung nabasa ay nagsimula dito sa talatang 25. Subalit, makita po natin kung tayo ay nagbabasa dun sa ating mga personal daily devotion, ang ating pagbubulay ay magsisimula sa talatang 1. No, at yung buong chapter ng Ephesians chapter 4. No, dito sa talatang ito, makikita natin na mayroong binabanggit si Apostol San Pablo kung paano bilang isang Kristiyano na o bilang mananampalataya, paano ang magiging takbo ng buhay mo. Ito ay isang pag-akbang o paglakad. Kailangan lakaran may ingke kang kasalpantayanan. Ulig nung lakaran nga na kamiras, ban kanita karing panauna kailangan kang mulayi ka. At king panauna makyarap ka, king miyayaliwang pamakilaban, king biye, eka mitalakad. Kumbaga ito ay binabagit niya, ito ay isang spiritual ehersisyo sa ating buhay. Yung unang binabanggit ni Pablo dito sa unang bahagi ng kanyang sulat sa chapter 4, as Christian, we must walk in unity. Kung babasahin natin yung talatang 1, sabi niya, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanig sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ito yung paglakad na mayroong pagkakaisa. Sabi niya, walk in unity.
bilang isang katawan, bilang buhay na mananampalataya. Ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang nasa atin, ang dugo ni Kristo ang siyang nasa atin bilang mga Kristiyano. At dahil dito, ito ang nagdudulot ng pagkakaisa sa bawat mananampalataya. Kaya ang paglakad ng mga anak ng Diyos ay paglakad na hindi kanya-kanya. Binabanggit niya rito sa talata yung ilang mga grounds for unity. Na kung babasahin natin dito sa verse 6 at saka yung 7, ito yung grounds for unity. Sabi niya rito sa isa lamang ang espiritu o isa lamang ang katawan at isa rin ang espiritu. Si Jesus na nagsabing, I am the bread of life, sino mang ang kakain nito ay hindi na magugutom. Sino mang inim nito ay hindi na mauuhaw kailanman. Siya rin magsabi, sino mang mananalig ay hindi na mamamatay kailanman. Ito yung grounds for unity. Yung Kristo na nasa puso mo. Kaya bilang mga mananampalataya, yung pagkain na ini-offer ng ating Panginoon, as long as hindi natin yan tinanggap, kaya kumisa merong mga problem. Bakit magulo? Bakit hindi nagkakaisa? Maring isang dahilan nito ay hindi isa yung espiritu. Maring hindi genuine ang karanasan mo sa Panginoon. Subalit kung totoo o tunay ang iyong karanasan sa Panginoon, yung espiritu ng pagkakaisa ay mararamdaman mo sa iyong buhay. Ito yung sinasabi ni Apostol San Pablo, it is given. Hindi yan pagkapilitan. Nung yung maging biye, we must walk in unity. Napakahalaga po nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan kung paano maisulong ang adyenda ng ating Panginoon. Hindi pwedeng maisulong ang adyenda ng Panginoon kung tayo ay mayroong kanya-kanyang nais gawin sa ating buhay. Ang sinasabi nito sa atin, napakalaga na si Kristo ang maging sentro ng ating lahat ng pagkilos. Ito yung sinasabi ni Apostol San Pablo sa mga iglesia doon sa Efeso. Isa lamang ang katawan, isa rin ang espiritu. Isa lamang ang pag-asa ninyong lahat, sabi niya, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Christian walk ay paglakad hindi para sa akin lang, hindi para kanino lang, para sa ilan lang, kundi ang lakad ng mga Kristiyano ay paglakad na mayroong pagkakaisa. At hindi lamang doon sa pagkakaisa sa isa't isa, kung hindi pagkakaisa at pakikiisa sa nais ng ating Panginoon. Nung nanoy itang burina king kaya katamong biye.
dito pumapasok yung meron tayong responsibilidad nanuing burina ng Diyos para kanako. Magkaroon ng spiritual na revelasyon sa atin ng Diyos sa araw-araw sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Subalit, kung hindi natin ginagawa yung mga pamamaraan na nais ng Diyos na gawin natin, how can we feel yung puso? How can we know the will of God sa buhay natin? Unless we develop yung tinatawag na intimate na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung yung ating buhay ay panglingguan lang, naging biyata mo, kakatbuan taya mo, sasakluta mo, misan kayang paruminggo, ay hindi po pwede yan. It should be a daily walk. Yung sinasabi ng ating Panginoon, in unity with one another and also in unity with the Holy Spirit. Ibig sabihin, Monday, Tuesday, Monday to Sunday, ang pagiging Kristiyano mo ay constant. Hindi yan nagbabago. Hindi pag gusto mo lang. Alam mo po tang buri mo. Kasi nga ng Jesus, ing katawan ko binya nga na miyayang biye kaya kayo pang alananga for eternity. Ibig sabihin yan, hindi yan magbabago. Ang buhay na inilagay ng Diyos sa iyo ay hindi mawawala kailanman. Kaya dapat in response, ikaw din ay manatili sa Kanya. Ito yung sinasabi ni Apostol San Pablo at ito rin yung sinasabi sa atin. Paano natin, kumusta yung pag-aalaga ng ating buhay? Kumusta yung pag-aalaga ng ating katawan? Sigurado, okay yan. Pinapakain natin ng gusto. Binibigyan natin ng mga masustansyang pagkain. But then, kumusta yung ating kaluluwa? Kumusta yung ating espiritu? How is our constant intimate relationship sa ating Panginoon? Sabi rito, we must, as Christian, one of our work is to walk in unity. Ing pa maging Kristiyano panapanahon. Yan ay palagi yan. Yan ay araw-araw. Second thought na binabanggit dito ni Apostol San Pablo para sa atin, Christian walk is not only walking in unity, but to walk in purity. Yung second part ng talata na binasa ay binabanggit ni Apostol San Pablo kung paano mamuhay. At yung binabanggit niya rito, do not walk in the way the unsaved heathen walk. Ito yung kabaligtaran. They are walking the wrong way because they did know the truth and had never received the life. Sino yung pattern ng buhay natin? Dito sa pangalawang mensahe, we must walk in purity. Malinis sa pamibye-bye. Uling ing tinapi o yung katawan ng ginutamong Jesucristo, banalya. Dito sa talatang binasa kanina, sabi niya dito sa
verse 17 o verse 25, sabi niya, dahil dito, itakwil na ang bawat mga kasinungalingan at ang lahat ay magsalita ng katotohanan sa kaniyang kapatid, sapagkat tayo ay kabahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kung kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin ang sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Walk in purity. Ing dyablo, yaing mandinat. Yaing manyalbag bining marok, king puso na ning tao. Nyanong ing tao magiyang mapagbante, king kayang bi. Ito yung sinasabi, walk in purity. Malinis at banal pamibiyebye. At yung lahat ng binabanggit dito sa talatang ating binasabi niya, itakwil na ninyo. Metong king patakaran ng John Wesley, yapin ita nga ng ing metong miyembro na ning society. Ing kayang maging pakikwanan king kayang biyangan na yapin itang pakikwanan ng miganap ing kayang pangaligtas. At iwasan nongan detang bagi magdala kaya nga naking pamikasala. Fleeing from the wrath of sin. Striving for salvation. And fleeing from the wrath of sin. Ito yung panawagan ng ating pundador. At dito rin kay Apostol San Pablo, ito rin yung kanyang sinasabi sa mga mananampalataya. Bilang mga tinubos, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, kailangan nating lumakad na may kalinisan. Ang sinasabi rito, do not walk. Sino yung nagiging pattern ng buhay natin? Meron nang naganap na pagbabago, transformasyon sa buhay mo. At ngayon, ang pattern ng buhay mo ay nakapattern na ayon sa sinasabi ni Apostol San Pablo, I imitate me as I imitate Christ. Para manatiling malinis ang buhay, importante na ang buhay natin ay nakasentro kay Kristo. Yung tinapay ng buhay na sinasabi niya, yon ang magiging sustansya sa buhay natin. Dahil siya yung kinain natin. Siya yung maglalagos, siya yung dadaloy, siya yung magpupuno sa isip natin, sa puso natin. Siya yung mahayag sa bawat kilos na ginagawa natin. Sabi niya rito, not the pattern of the devil. Sapagkat the devil is walking the wrong way. There are two ways dito sa mundo. Yung paraan ng demonyo at ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos ay medyo masalimuot, sabi niya, pero ang paraan ng diablo ay madali. Madalas ang tao, dinadaanan niya, gusto niya yung madali. But it leads to death. But the way to life is makitid, sabi niya. Pero papunta sa buhay yan. Which way we are going? Let us walk the path of purity. Yung malinis na pamumuhay, sabi niya rito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan. Ang lahat ay magsalita ng katotohanan sa kaniyang kapatid.
sapagkat tayo ay bahagi ng isang katawan. How we treat one another, sapagkat ito yung susi upang manatili yung pagkakaisa. The Christian life must be radically different from the old life. Ang buhay natin bilang mga Christian ay makita yung kaibahan. That's why we need to walk in purity. Dahil yun lamang ang sign ng isang tunay na pagiging Kristiyano. Yung last, let us walk in love. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig, tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, hinihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na handog o nahayin sa Diyos. The walk of a Christian is not only a walk in unity, pakikisa sa isa't isa at sa banal na Espiritu, isang buhay na lumalakad ng may kabanalan at may kalinisan, kundi isang buhay na lumalakad na may pag-ibig. Alam naman natin na kahit na nasa atin lang, sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, kung wala yung pag-ibig, ano man yung sakripisyo, ano ba yung pag-aalay na ginagawa natin, it's all nothing. At napaka makapangyarihan ng pag-ibig, sabi niya sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Ang pag-ibig o ang pagmamahal ang siyang pumapawi sa lahat ng kasalanan. Above all, love covers over a multitude of sins. Walk in love. Sabi niya, ang pag-ibig ang siyang pumapawi sa lahat ng kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang pumawi upang ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ito ang nagudyok at nagtulak sa kanya upang hindi niya yalintana yung mamatay siya. Ibigay niya yung kanyang sarili at maging pagkain natin. Dahil lang gusto niya magkaroon ng buhay. That's God's love for us. The love of God covers all our sins. Ang pag-ibig ng Diyos ang pumawi sa lahat ng ating mga ginawang kasinungalingan, kasalanan, paglapastangan ng lahat ng ating mga kasalanan. At ginawa niya yan, sabi niya rito, nang siya ay nangihandog niya ang kanyang sarili. At ang paghahandog ng kanyang buhay dahil ito ay offering of love, naging pleasing, naging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Let us walk in love. Kung yung ating bilang mga Kristiyano, hindi lamang tayo maglilingkod, hindi lamang tayo dahil meron tayong posisyon. Kahit na wala ka, if you love God, yan ang mag-uudyok sa iyo. Nagawin mo yung isang bagay na makakapagbibigay lugod sa Panginoon. Madalas kasi, ang ating inisip, matuwa kaya yung mga tao. No. Dito, ang ating pinaparangalan, ang ating piniplease, walang iba kundi ang Panginoon. At magagawa natin yan if we walk in love. Yung ating Panginoon, iminil atin. Kaya sa umagang ito, we are Christians. Tayo yung mananampalataya dahil tanggap natin ang tinapay ng buhay. Pero maaaring ikaw ay narito, subalit, ano ba tinapay na yan? Maring hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataon na
tikman o maging bahagi ng buhay mo ang tinapay ng buhay na yan. Kaya naman, anong lakad ng sinasabi na yan? At hindi mo maintindihan. Sabi ng ating Panginoon, yung mga nasa ilalim lamang ng Espiritu ang siyang nakakaunawa sa mga bagay na pang-Espiritu. Until we receive, until we accept and we receive that bread of life. Yung sinasabing paglakad na ito ay hindi natin magagawa. But because sa umagang ito, ang ating Panginoon patuloy niyang ino-offer ang kanyang sarili para sa atin. Siya pa rin ang tinapay ng buhay. Kung lalapit tayo sa Kanya, pupunuin niya ng buhay ang bawat isa sa atin upang tayo ay magsimulang lumakad na may pagkakaisa. Pagkakaisa sa ating mga kapwa at pagkakaisa sa Kanyang banal na Espiritu. Upang tayo ay makalakad ng may kabanalan at may kalinisan. At tayo ay makalakad sa lakad na may pag-ibig sa umaga. Sapagkat ito ang makakapagbigay tuwa. Katulad ng ating Panginoon dahil siya ay lumakad ng may pag-ibig. God is pleased with Him. Gayon din sa bawat isa. Ano man yung ating gagawin, simula ngayon, ang ating Panginoon ay matutuwa. This is how Christians walk. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, hayaan mo na ang aming kabusugan sa iyo, O Kristo, ay magbigay sa amin ng lakas, ng buhay, upang kami ay lumakad ayon sa nais mo, na may pagkakaisa, na may kalinisan at ng may pag-ibig. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin po tayo. O Diyos, sa aming pag-offer ng aming mga handog sa iyo sa oras na ito, pinuno mo ang aming mga puso ng lahat ng mga mabubuting bagay. Kayaan mo na dumaloy sa aming buhay, Panginoon, sa pamagitan ng aming pag-ibig sa iyo, habang kami po ay naghahandog, upang maging kalugod-lugod, maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan, ang mga handog namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
patuloy tamong lumapit king Ginoo ing kaurasan na iti. King Dios parati yang managkat kaya katamo lumapit tamo kaya. Nung lumapit tamo kaya yung tinapi na ning biya magdalang biye anong tanggapan taya king kaya katamong sarili. Yung Diyos babiye kalam kaya katamo at timorin lumapit tamo ba ni talaga yung kaya katamong sarili kaya. At nung ating makabukod, kayadwanan, ngayon kaurasan na iti, matula tamong iabe iti, king kaya katamong panalangin, kaba pong daralitay ning something for Jesus. Babye mong kalam, Jesus anuan, iparikil ko ngan, king kasuywan, ke kapengakuku, ke kakumamintu, Muginu ining biyeko ibat king trono mo panggan mo ko ing sanang lupa ko patangalan mo mukung si kanan kening krus mamusan at sabihan ko naman mahal mong kalam ing kanaku sukat pusong tapat Bangkeo magligtas bakung mibas harapat ko sana tun ka uli ko akita mahal mong lupa. O Ginoo di natangkaban magdalang biye ganap at masaya. Salamat uling ikaing malyariming lapitan king oras na ning kaya kaming pamangailangan akapilan man emo kami itabi. At nung epa naman Ginoong Dios makasadya mong itugtog ipagkalub ing dakala pagpapala karing balang metong at metong kaya salamat ginuuling kaya ka ating kaganapan na ning biye kaya ka o Ginoo ating kapanayan kaya ka ating kapasnon ating kapayapan ating tula Ginoong Dios patawaran nyo kami king panawo na ginulot kami kaya ka at tawag ni Ginoong Dios parati kang magsalita kaya kami at tawsan nyo kami ban patuloy ming kilalanan ing kaya kayong upaya karing kaya kaming biyawuling potang ikaginuing manatiling sentro at makalukuluking trono ning kaya kaming biye makatiyak kami ang biye kaya kaming ipagkabiye biyayang lalakad king kabanalan biyayang lalakad king bagya makaibiyatula king kaya kang banal lagyo o Ginoong Dios at biyayang maging kanwanan karing aliwa o rin na ring anak mo Ginoong Dios kusang linapit ating linapit ban magpasalamat Ginoong Dios lalong lalo na rin kaya kaming kapatada miras ngeni king karelang aldo baitan salamat o ginuuling meging malam ka malugod mapamakalulu karing balam metong at metong karela at ating biya at karelang ngeni Ginoong Dios bungan ning kaya kang probisyon ning kaya kang kala mapatuloy darapat king karelang biya kapilan man kamig kulang o Ginoo maralasi kami po yung makakalingwan kaya kadapot ikakapilan man emo kami kelingwan ing biyeng iti karelang tinggap o Ginoo babalik da kaya kan ting kapasalamatan
king iking Dios gumamit at idawon ding biyeng iti ginuban na magamit king bagya makaibiyatula kapuryan at maging kanwanan karing aliwa. Karing kapatad, penwanan mo ginang Dios, mo king panawon, nung pa naman kinayap king sakit, alagpasanday, may aliwang pagsubok o problema king biye ginang Dios, alang aliwang sinaup nung pa naman ikaying dinapat, ikaying pepakit, minye kabyasnan at mituro king dalan, sukat dang dalanan o ginang Dios, at ni ikwarang migtagumpe, karing kanwanan na rete ginang Dios, minye tula, king karelang pamilya, king karelang biyegi ng Diyos, marapat mo yung puryandak at pasalamatan, karing sablang iti. Karing anak muli napit ban italaging karelang sarili, uling manwala kami ginong Diyos nung ikaing magobra, ikaing babiyasikanan, ikaing mitutuldo, ikaing matnube, king eganaganang kaya kami pong gagawan, maging instrumento mo kami mo king kekang kaya pa no ginong Dios balo making itiing peka malagong dili malyaring punggawan king bieming iti ginong Dios makanyan kami pong lalapit keka o rending kekang anak ban kanita ginong Dios kilalanan da ing kekang upaya ing kekang kamalan ing kekang lugod at katapatan king karelang bie bubuklat dala ring karelang sarili keka ring karelang plano, karelang pangarap, o nanumang buring gawang ginong Diyos, iparikil at ipagsakdal mingan keka, kaniting kaurasan. Ginuring kapatadali napit ating nasang tanggap keka wagi ng Diyos, ing tinapi na ning biye, malaos ka, king karelang puso ginong Diyos. Magumpisang yan, ikaning lukluk, king troning karelang biye, at isulat mula rin karelang lagyo gino, king libro na ning biye, at mi kakabitasan la, mi kakasiguruan la, king biyalananga, king kaligtasan, abunga naning kaya kang lugod, mi pakilala king pami dawon mo king kaya kang sarili, anyang mateka king krus, para kay kami. Salamat o ginuuling, patuloy kang magligtas, at patuloy kang manatad, mangaya pabagi, karing balang metong at metong kaya kami. Karing linapit kin Diyos ating makabukod, akayadwanan, nanuman iti, problema o nanumang pamakirap king karelang biyegi ng Diyos ginuwalang bagay mabayat malyaring mipakibatan na lang bagay imposible kaya kawagin ng Diyos nunging kasalanan na ning yato binuwat me at linigtas biyegi ng Diyos babaw na ning krus alang masulit alang bagay masakit anong idalami keka ginong Diyos mipakibatan iti ginumakanyan kami pong lalapit at manalangin karing anak mong ating makabukod akayadwa ng Ginong Diyos. Aranasan da at ingkaya kang pamakitagpo, king karelang biye, kaniting kaurasan na iti at ating pangapaldan, pangapasiknangan at panibayong hamon na karelang tanggapan, ibat kaya kang hindi pong kaurasan na iti. Aliwa mo karing sablang makalapit Ginong Diyos, siniklawod nung epo, maging karing dinatang at yung karelang sarasariling luklukan, nanumaning karelang panalangin, nanumaning karelang kayadwanan ngayon kaurasan ti agpangking kaya kang kaburian king karangalan ning kaya kang lagyo ginong Dios mi pagkalob at mi pakibatan in karelang panalangin panwanan mo na ring balang metong at meto magmula ka ring anak karing kaya nakan at makatwa karing sablang kinawang dake king pamanyamba ngayon ipong kayabakan na iti at kayagum king kaya kang parasan king pamagtagumpena ning kaya kang mission king biyan ning iglesia iti emo kilob nung epa naman, lalong may git, king kaya kaming pamagluwal, karing mialiwang marangle na ning kasuywan, no karing mo kami po darala, karing kaya kaming pibale-bale, karing pipagaralan, karing opisina, o karing marangle, dalan, o no karing mang lugar, nawagin ng Diyos, sumlagya yung kaya kang sala, yung karing kaya kaming biye, at manatili kaming asin, ababiye kalat, king meto ketawan. Salamat o ginong Diyos, king lakad, naning pamaging Kristiyano, anong nukarin o gino, ikapuing mani muna kay kami. Tanggapan ming patuloy mong pamipala, karing balang metong at metong. Emong ini ginong Diyos, nung pa naman karing sablang panauna, ning kaya kaming biing tagumpena, ning kasuywan, ning pamanyang bagay ning kayabakan na iti, babalik mingan po kay kaming malugod o Diyos, kaya kaming malugod a ginong Yeso Kristo. Iti po yung dalangin mi, king lagyo ng Yesus. Amen.
Ipaintulot mo, ingayin ko, pawang idaon mo, ke Ginoo. Ating malkong lupa, kanyang akit kuya, ingka kung kaladwa, muli ke ka. Ano na kapatid king Ginoo, tanggapan tamong ning manatili ng bendisyon ning kaya katamong malugod na Dios. Ing lugod at pamagligtas na ni Ginoo tamong Jesucristo. Ing upaya, patnubay at pamakipisan ning banal na Espiritu. Yan ang manatili ka ring sabla, ngayon ang gaman kingalang kapupusan. Amen. 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 Amen.
kaya rin na po ning Sunday school ta mo rin nga ng worship team. Ne po mag-meet po kayo ning Kilob Church. Ne kaya rin kayo Sunday school. Ne po magkikita tayo lahat ng sa praise and worship ministry.